lang po, sorry again to say, parang tanga lang. Parang tanga talaga. Kahit pa ulit-ulitin mo pa po yung video ko dyan, parang tanga. Pero the way na kukuha ka lang ng mga yung mga maiikling video at hindi mo pinapanood sa mga manunood mo yung talagang kabuuan ng istorya, eh pangit po yung ganun. Okay? Ayoko po talaga, ayoko po mag-aksaya. At ayoko again, kung ano man po yung nagiging emosyon ko dito. Yon, ma-emosyonal na nagpaalam si Miss Michelle Japina, na ayaw na daw niya akong sagutin. Bakit? Parang plaka na daw umano akong paulit-ulit. At sabi niya, di na daw siya sasagot sa akin. Dahil pinuto lang umano yung mga video, hindi yung buong video ang ipakita. Oh, yun ang kaniyang pahayag. Pero, maliban dyan, ito pa ang kanyang pahayag. Gusto ko lang ipaalam kay Mr. Tampered na hindi ulit nananahimik ang isang Michelle Japina, duwag na o naging tanga o bobo na para hindi ka sagutin. Kaya ko naman pong sumagot, kaya lang, alam ko yung aking, aking hangganan. Alam ko yung ayoko mag-aksaya ng oras at panahon sa mga sasagutin ko na paulit-ulit, parang sira. Oh, yan, paulit-ulit na parang sirang plaka. Kaya yun daw ang dahilan na ayaw na niya akong sagutin. Pero kung ang kanyang argumento na kumuha ka lang ng video, sino bang matatamaan yan? Di po ba kumuha ka lang ng video sa akin, pinagpuputol mo na ang konteksto para ipalitaw, inaamin ko, tulad nito. Ito, pansinin ninyo mga kapatid, ito, ginamit niya. Pinalitan daw ang pahina. Madali lang daw gawin yan. Tsaka bahagi niyan, tingnan natin. Pero Punta ka lang sa printing press, magpa-print ka, kaya ang tanong, sino? O, di ba? Nahuli ka po sa sarili mong bibig. Ang sabi mo, pumunta ka lang sa madaling gawin yan, pumunta ka lang sa printing place. Bakit mo masasabi sa kapwa mo yung kung di mo ginagawa? So may pinutol siya. Pero punta lang ka sa printing place daw. Yun ang dahilan kung bakit ayaw mo na kong sagutin, dahil kahit ang printing press, ginawa mong printing place. Ating ipagpatuloy ito. Samahan ninyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Una, mahirapan talaga sila sa pagsagot, lalo na, naalala nyo, yung Peking Pare. Sino yon? Una si Clifford Garcia, di ba? Siya si Ginoong Clifford Garcia. I'm a missionary priest, Roman Catholic. Sa Rome ay Roman Catholic. Pero, nakumpirma na to, hindi siya Roman Catholic. O, yan. Ginagamit ng INC. Di lang yan. Sino pa ang nagpakilalang pare? Ito pa. Kahit na yung obispo namin dyan, pati yung mga sa Roman Catholic, sabi rin na, oh, bakit isa kang pare, tapos bakit ka nag-INC? O, pare daw. Pagkatapos ang pinakita na larawan ay liminister. Yan, mahirap talaga yan sagutin. Pero kahit ma-emosyonal na siyang nagsabing, ayaw na niya umano akong sagutin. Ipagpatuloy natin ang pagsagot dahil mahaba kasi yung video niya at daming mga pwedeng sasagutin natin. Halimbawa, ito ang sabi ni Miss Michelle. Emotional lang po ako kasi
na-disappoint po ako. Nakakala ko po sasagutin mo ng punto per punto at maayos. Pero Oh, so bakit di ba maayos at punto por punto? Ang ating ginawa na itinuwid natin yung mga kamaliang inilabas mo at sinabi mo. Halimbawa, di ba yun punto por punto? Ang ministro, ang pangalan ng ministro, Ministro Leopoldo. Anong sabi mo? Si Ministro Leopardo. Ang sabi mo naman sa pahayag mo na nahuli daw ako galing sa aking bibig na sinabi kong madali lang yan gawin. Pinutol niya. Punta ka lang sa printing place. Wala namang printing place. Printing press po. Okay, tuloy muna natin. kukuhain mo lang yung mga tipong punto o mga sinabi ng kapwa mo para ipangbatukal mo na lahat ng video mo, live mo, ay paulit-ulit mong ipe-play. Nakakawalang gana po. Oh, yan. Ayaw na daw niya akong sagutin dahil nawalang gana na umano siya. Paulit-ulit lang, pinutol. Sino ba mong mahilig magputol? Di po ba siya mismo pinutol lang niya? Sa anong paraan na pinutol niya? Ito pinalitan daw ang pahina. Madali lang daw gawin yan. Sa kabahagi niyan, tingnan natin. Pero, Punta ka lang sa printing press, magpa-print ka, kaya ang tanong, sino? O, di ba? Nahuli ka po sa sarili mong bibig. Ang sabi mo, pumunta ka lang sa madaling gawin yan, pumunta ka lang sa printing place. Bakit mo masasabi sa kapwa mo yung kung di mo ginagawa? Ikaw mismo ang nagputol. Kinuha mo lang ang bahagi sa video, yun po ay pahayag, kotisyon ko sa pahayag ni Ramel Parba. May karugtong yan. Diba sinabi ko na kung yun ang argumento nila, na madali lang gawin yan, punta ka lang sa printing press. Hindi printing place ha, printing press. Magpa-printa ka. Kaya sinabi ko, meron bang printing press papayag? Napunta ka lang pagkatapos isa lang na pahina ang ipaprinta mo. Naisipan kaya nila yan? Ito ang karugtong na iniwasan. Madali lang daw umanong gawin ang pagtamper. Sabi ni Parba, punta ka lang sa printing press. Palitan yung isang pahina. Nag-isip ba sila talaga? Meron kayang printing press na papayag na mag-request ka na magpa-print isa lang na pahina. Isa lang na pahina ng Bible na i-request mo na i-print sa printing press. So, yun talaga ang palusot na napansin niyo. Ganon siguro. Yan ang bahagi na pinutol. Di ba? So kung ayaw mo na akong sagutin dahil may bidyong pinutol, sino ba ang nagpuputol para ma-out of context? Okay, tuloy natin siya. Yan. Ang reklamo niya, paulit-ulit na ako na parang plaka. Sino ba ngayon ang nagpaulit-ulit kaugnay sa isyo ng Iglesia ni Cristo? Kung ayaw mo ng paulit-ulit, bakit ibinalik mo? Sasabi niya, huling sagot na lang daw dahil ayaw na niya na mag-aksaya ng panahon. Okay, tuloy natin. Tapang lang yan. Hindi faking reference lang yan. Kahit ako kaya ang gumawa ng faking. Ang argumento dito, yung kasama niyang INC, di paniniwalaan mga kapatid, di paniniwalaan ang kanilang pasugo na may nakasulat na Iglesia ni Cristo dahil picking reference. Pero iba naman ang kay Michelle. Totoong nakasulat, ngunit mali. Tama si Michelle.
nakasulat, mali. Pero ang sabi kong nilaglag mo ang kasama mo, bakit sinabi kong nilaglag mo ang kasama mo? Dahil sinabi niyang hindi totoo na may pasugo na nakasulat, Iglesia ni Cristo. Pagkatapos sinabi mo, totoo, mali, di nilaglag mo ang kasama mong nagsinungaling. Kinumpirma mo talaga na nagsinungaling ang kasama mo na sinabi niya hindi totoo na may pasugong nakasulat Iglesia ni Cristo. Eto, pero paano niya pinipilipit? Reference eh. Pagkatapos sabi mo, Lahat po tayo ay nagkakamali bilang isang tao. Na kung si kapatid na Leopoldo Aguilar ay nagkamali ng kanyang letra sa pagsulat ng Kristo ay naging Krisbo, tama ba itong idebate? ang problema lang, sabi ng kasama mo, walang nakasulat na Iglesia ni Cristo. Ang referensya niya... Oh, dali niyang pinutol. Sabi ng kasama mo, walang nakasulat na Iglesia ni Cristo. Dali niyang pinutol. Samantala, may karugtong yun. Samantala, inamin mo, Miss Michelle, may nakasulat, mali lang. Anong punto ko? Sinong nilaglag mo? Yung kasama mo na nagsabing hindi totoo ang pasugo na may nakasulat na Iglesia ni Cristo. Eto. Ay gawa-gawa lang yan. Pagkatapos sabi mo... Totoo naman pong ginawa-gawa nyo lang eh. Oh, imagine, nagsusuwagan na ang kanyang pahayag. Sabi niya, totoong nakasulat ang Iglesia ni Cristo, nagkamali. Pagkatapos, eto naman inulit niya. Gawa-gawa lang umano ang naturang pasugo. Imagine, kami na si FD ang magawa ng pasugo na sa inyo yan. Okay, tuloy natin. Kasi bilang tao po tayo, lahat naman po nagkakamali, di ba? Oh, so, alin ang gawa-gawa dyan kung inaamin mong nagkamali lang ang nagsulat sa pasugo ninyo? Aber, tuloy natin. Kung nagkamali ng pagsusulat ng T, na Oh, paano masasabi mong gawa-gawa lang namin na inaamin mong nagkamali lang? Sabihin mong gawa-gawa lang namin. Pero sinabi niya, nakasulat talaga, nagkamali lang. Di ba ang layo? Kristo, letter T. Krisvo, letter V. O, ang layo. naging V. At kung nagkamali, kaya may sunod akong tanong. Meron bang erratum na inilabas ang inyong editor-in-chief na yung nakasulat na Iglesia ni Cristo ay mali? Wala. Ang punto dito, kung walang erratum, ibig sabihin, walang nakabasa sa nakasulat na Iglesia ni Cristo. Bakit? Kung may nakabasa sa pasugo na nakasulat ang Iglesia ni Cristo, siguradong mag-report yan. Mag-report yan sa editor-in-chief ninyo. At sabihin, di ba mali ito? At ang editor ninyo ay maglabas ng erratum para ituwid ang pagkakamali. Wala, matagal na yan na pasugo. Ibig ba sabihin, ako lang ang nakakita at nakabasa sa nakasulat na yan, Iglesia ni Cristo? O niya, sasabihin niya, gawa-gawa lang daw, totoong gawa-gawa lang namin, pero nagsusuwagan ang kanyang pahayag. Hindi po ba common sense na lang na nakasulat naman sa taas Iglesia ni Cristo tapos gagawin nyo ng Iglesia ni Cristo tapos hahanapin nyo nasaan sa Bible? Bakit sinabing ginawa naming Iglesia ni Cristo na sa inyo yung pasugo? Natural na lang na Iglesia ni Cristo ang titulo ninyo pero may nakasulat na Iglesia ni Cristo, itanungin talaga kayo. Sino itong Iglesia ni Cristo? Nakasulat sa inyong pasugo magazine. Sino yan? Di ba? Oh, so tuloy natin. Yung Iglesia ni Cristo, hindi po ba, sorry to say talaga, parang katangahan na lang? Asan po ang common sense natin? Di ba? Common sense. Oh, ibalik natin sa kanya. Asan na ba talaga ang common sense? Common sense lang. Ang problema, yung common sense ay hindi common sa bawat isa. Tuloy natin. Kahit bata, maiintindihan eh. Nakita mo Maintindihan kaya ng bata yung Iglesia ni Cristo. Paano niya maintindihan yan? na nga,
nakasulat sa pisara sa unahan ng title, Iglesia ni Cristo. Oh, walang problema yan nakasulat na Iglesia ni Cristo dahil game name naman ang inyong sikta. Kahit tatag ni Felix Manalo, makabasa lang ng aklat sa simbahang katoliko na may pangalang Iglesia ni Cristo, abay aagawin na. Aagawin na. Tulad dito, na aklat, makabasa lang dito na salitang Iglesia ni Cristo, Church of Christ, na siya ang kailangan sa kaligtasan ng tao. Oo, ito aklat katoliko, nagsabi, bakit ano bang Iglesia ni Cristo tinutukoy diyan? Ang kay Manalo? Hindi. Ang simbahang katoliko. Dahil sa, kung tingnan natin ang opisyal na aral ng simbahang katoliko, Catechism of the Catholic Church, ano na Catechism of the Catholic Church? Catechism of the Catholic Church, numero 800. 811. Ito ang kaisa-isahang Iglesia ni Cristo, na sa ating pananampalataya ay sinabi natin ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Yun. Pero, na-emosyonal siya, dito mga kapatid, na-emosyonal man siya, ang problema lang, di niya sinagot yung mga isyo. Oh. Halimbawa, yung sinabi natin, tutulan mo ba ang pahayag ng mga ministro ninyo na ang Iglesia Katolika ay siyang tunay na Iglesia ni Cristo? Ito. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusipa balik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. O, ang ganda ng tawa ni Sinita dyan, parang Santa Claus. Oh, na ang Iglesia Katolika sa pasimula, siya ang Iglesia ni Cristo. Oh, pero, ano ang argumento ni Miss Jafena? Sabi niya, ayaw na niya akong sasagutin dahil paulit-ulit na umano, parang plakang sira. Bakit? Yung isyong Iglesia ni Cristo, di ba inulit mo? Okay, tuloy natin. Tapos, nagkamali yung teacher mo na isulat Iglesia ni Cristo. Di ba? Excuse me, hindi teacher namin yung ministro ninyo. Yung sinabi mong si Ministro Leopardo, hindi po Leopardo, Leopoldo po siya. Kung may gagamitin mo yung critical thinking mo, ay nakasulat sa taas, Iglesia ni Cristo eh. Bakit sasabihin ko pang ipipilit ko pa na Iglesia ni Cristo? Bakit ko pa hahanapin yung Iglesia ni Cristo sa dictionary? Eh ayun na nga, sinulat na nga nung Kaya nga, hinanap natin, sino ba itong Iglesia ni Cristo na nakasulat? Ha? Sino yon? Oh. Kung sabihin mo, nagkamali si Leopoldo po. Kung nagkamali, asan ba ang iratom? Okay, tuloy natin. teacher sa taas. Di ba? Pero para may maidebate ka na parang tanga lang po, sorry again to say, parang tanga lang. Parang tanga talaga. Kahit pa ulit-ulitin mo pa po yung video ko dyan, parang tanga. Di ba? Oh, ma-emotional na. Di daw siya galit. Di siya galit, sabi niya. Hindi ko din na-direct na tanga ka. Oh, basta di niya dinadirect na tanga ako. Ang sabi niya, parang tanga lang. Kung parang tanga, ibig sabihin, hindi tanga. Di ba? Oh, okay, tuloy natin. Nagiging parang tanga ka po kasi alam mo naman yung katotohanan pero para may ma-debate ka lang, gagawin mo para kang tanga. Yung Talagang alam ko ang katotohanan na game name lang ang Iglesia ni Cristo tatag ni Felix Manalo.
basta makabasa lang ng Iglesia ni Cristo, aagawin na yan. Pero ang totoo, tatag kayo ni Manalo 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. Tuloy natin. sarili mo. Tapos gusto mo po maniwala sa'yo ang mga mahal nating Iglesia Katolika? Ikaw, So, sabi niya, dinanamay pa niya ang mga kaanib sa Iglesia Katolika. Gusto daw umanong maniniwala ang Iglesia, ang mga kaanib ng Iglesia. Bakit? Sa akala mo, ang mga kaanib ng Iglesia Katolika ay tulad sa Iglesia, kaanib sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo? Okay, tuloy natin. lang po ang kadebate. Ikaw lang po ang kalaban ng mga kalaban mo, hindi po ang lahat ng buong mundo na Iglesia Katoliko. Kung hindi lahat ang kinakalaban ninyo, bakit kayo namimiki ng Bible? Pinakita natin yung Bible na piniki nila, wala siyang sagot. Wala silang sagot. Pero, nagsuri na si Sinita, di ba? At yung Aklat Katoliko na hanggang pahina 18 lang sa ipinakita ng ministro hanggang pahina 63, wala silang sagot. Mahirap ba yang sagutin? Lalo na itong pinakilala nilang pare pagkatapos pare daw ng Romano Katoliko, hindi pala. Tuloy natin. Totoo talaga, nakasulat yan. Mali lang. Nilaglag mo, kasama mo. O, di ba? Sabi mo, totoo talaga, nakasulat yan, mali lang. O, saan ko sila nilaglag? Saan mo nilaglag? Di mo napansin? Anong sabi ng kasama mo? Hindi yan totoo na nakasulat. Gawa-gawa lang yan na pasugo. Madali namang magawa ng ganyang pasugo. Yun ang sabi. Di ba ni-reply mo yan? At ano ang sabi mo? Totoong nakasulat. Pero mali lang. Dahil ang tao ay magkamali naman. Di ba sinabi mo? Yun ang punto kong nilaglag mo. Nilaglag mo ang kasama mo na nagsabing ang binasa naming Iglesia ni Cristo nakasulat sa pasugo, ang sabi niya, hindi iyan nakasulat. Pagkatapos sinabi mo, nakasulat yan, mali lang. So, ibig sabihin, kinumpirma mo na yung kasama mo, nagsinungaling siya nang sinabi niya na ang Pasugo Magazine na may nakasulat na Iglesia ni Cristo ay piki na referensya. Samantalang kinumpirma mo. Okay, tuloy natin. Di ba? Kung nagkamali man yung editor po ng INC sa Pasugo, nagkamali siya, tao lang yan, nagkakamali, di ba? Tama po. Tama. Dahil, alam nyo naman na nasa maling iglesia talaga, magkamali talaga, no? Tulad nito mga piki na mga pare. Maling-mali yan. Na hindi pare ng Romano Katoliko, pagkatapos pinakilala yung mga pare ng Romano Katoliko, paano nyo yan ipaliwanag? Matagal na yan nagawain. Mayroon pang ibang mga pare sa susunod na pinakilala nila na Romano Katoliko, hindi pala. Ipakita natin yan sa susunod, mga kapatid. Tuloy natin. Ako mali. Lahat nga tayo nagkakamali, lahat nga tayo nagkakasala eh. Hanapan mo ng perpekto. Naku, yun ang argumento niya dahil sa Iglesia ni Cristo daw, lahat tayo nagkakamali. Ba't nananatili ka sa iglesyang nagtuturo ng mali? Ba't nananatili ka sa iglesia na sinabi mo di pwedeng hanapan ng perpekto? Okay, tuloy natin mga kapatid. Di ba? May editor naman sila. Anong ginawa ng editor ninyo? So nagkamali din ang editor. Di ba ba? Nakasanayan na ninyo na pag may mali na napublish, maglabas talaga kayo. Maglabas kayo ng erratum. Okay. May erratum ba? Tuloy natin. Pinanganak ka po bang matalino na at perpekto? Di ba? Ikaw na po nagsabi, nagkamali yung kasamahan mo, nilaglag ko. Kung nagkamali sila, kasalanan nila, kasalanan ko. Pero, Iyan.
Ang argumento niya, kung nagkamali daw umano ang kasama nila, yun bang kasalanan ng kasama, kasalanan ba din niya? Nasa iisa kayong iglesia na nagturo ng mali. Alin ang pipiliin mo? Yung nagturo ng katotohanan o yung nagtuturo ng mali? Paano mo nilaglag yung kasama mo? Nilaglag mong kasama mo nung sinabi ng kasama mo na ang Pasugo Magazine na nakasulat Iglesia ni Cristo ay hindi totoo, kundi gawa-gawa lang yan naming mga Katoliko. Pagkatapos, sinabi mo, totoo, na may pasugong nakasulat Iglesia ni Cristo, nagkamali lang ang author. O di nilaglag mong kasama mo. Di ba? Okay. Tuloy natin. Nangangatwiranan ko sila kasi mali po ang dating ng pakikipagdebate mo. Mali daw ang dating ng pakipagdebate ko. Alin? Ang mali doon. Sa una, hindi naman kami nakipagdebate. Kundi, tinanong ko lang yung kasama mo. Iba yung pakipagdebate, Miss Michelle. No? Okay, tuloy natin. Kailangan pag palaging inulit-ulit ay magtukha ng katotohanan para sa ating mga matitakulan ang alaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Cordio et Iglesia! Diba? Nireplay niya ang introduction ko. At may panawagan siya sa mga supporters niya. Sabi niya, huwag niyong isubscribe si Mr. Tamperd, huwag niyong isubscribe. Oh. Iba ang panawagan ko. Sige, isubscribe ninyo si Miss Michelle. Baka may matutunan kayo sa kanya. Tuloy natin. Napakasakit pag madaya ka sa kasinungalingan. Tinuod na. Tinuod na. Totoo talaga. Madaya ka ng kasinungalingan, napakasakit yan. Dahil, di ba? Dahil ano? Dahil ang kaluluwa natin ay mananagot pag nasa kasinungalingan tayo. Kaligtasan natin at kaluluwa natin na nakataya. Oo, tama. Minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kaya sisiguraduhin natin na hindi ba tayo nadaya, lalo na sa maling akala. Pero bakit ka po nagsisinungaling? Ayan nga po mga supporters ko. Halos 70,000 of my supporters and subscribers sagradong Iglesia Katolika po. Oh, mga supporters daw niya, Sagradong Iglesia Katolika. Kaya sabi niya, mga kapatid, meron daw nag-advise niya na Sagradong Iglesia Katolika, sabi daw, wag mo nang sagutin si Talibong. Wala kang mapapala niyan. Maniwala kaya kayo? Tuloy natin. Pero, bakit sila nandito sa akin? Bakit nila ako pinakikinggan? Bakit nila ako sinasamahan? Kasi, kung ikaw man po nakikipagdebate sa iba, kasalanan mo lang. Huwag mo pong isasama o idadamay ang lahat. Huwag mo pong gamitin ang mga mahal nating kababayan at mga kaibigang Iglesia Katolika sa mga for the content mo lang. Okay? Masasabi kong for the content ka lang eh. Kasi kung sasagot ka kahit abutin ka ng 2-3 oras dyan, sasagutin mo ko punto per punto. Sinagot na kita punto por punto. Pero mahirap talaga pasinungalingan. Halimbawa, paano mapasinungalingan yung binasa mong Bible na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo? Binasa mo. Na anong sinabi? Pag maipako na ako, malalaman nila na ako ay Diyos. Binasa mo yan. Pagkatapos, sinabi mo ang karugtong na yun ang paniniwala ng Iglesia ni Cristo. Paniniwala ba yan ng Iglesia ni Cristo? Ha? Okay. Tuloy natin mga kapatid. Di po ba? Hindi ka mag-e-edit ng mga video. Hindi daw mag-i-edit ng mga video. Asan bang inedit ko na video?
pinarinig lang natin ang bahagi sa video, meron naman kayong time na sagutin yon. Iba yung pag-edit, iba yung pagparinig. Pero, sino po ba ang pumuputol para ma-out of context? Ang galing mong pumutol dito, oh. Eto, pansinin ninyo mga kapatid, yung pagputol niya ng video. Eto, oh. Pansinin niyo. Pinalitan daw ang pahina. Madali lang daw gawin yan. Saka bahagi niyan, tingnan natin. Oo. Punta ka lang sa printing press, magpa-print ka, kaya ang tanong, sino... O, di ba? Nahuli ka po sa sarili mong bibig. Ang sabi mo, pumunta ka lang sa madaling gawin yan, pumunta ka lang sa printing place. Bakit mo masasabi sa kapwa mo yung kundi mo ginagawa? Ayan. Pinutol mo na yan. May karugtong yan. Di ba? Oh. So, yun ang sinabi ko na nahawa ka sa mga ministro ninyo. Tuloy natin. Na ano po talaga ako, kumbaga, sobrang na-disappoint talaga ako na inaasahan ko na isang tulad mo, masasagot ako ng maayos. Isang tulad mo, matured, may talino sa pagbabasa ng Bible, na kahit INC kami, masasagot mo yung mga tanong ko. Oh, anong tanong mo na hindi ko sinagot? Ano ba? May tanong ka ba na hindi ko sinagot? Hindi. Wala kang tanong. Kundi, sinagot ko yung mga punto mo, lalo na yung mga pagputol mo ng video. Oh, tuloy natin. Hindi tayo magsagutan ng maayos, pero kukuha ka lang po ng mga video at sasabihin mo, minumura ka. Sasabihin mo, ang Iglesia ni Cristo, ganito ba, nagmumura? Nagsasalita ng di maganda. Bakit ang Katoliko po hindi nagsasalita ng maganda? Oh, tingnan mo ang buong video ko. Buong video ko sa channel. Meron ba akong pagsasalita tulad sa sinabi mo? Hanapin mo yun. Meron ba akong pagmumura tulad sa sinabi ng mga kasama mo? Tulad sa sinabi ni Sinita? Tingnan mo. Meron ba akong sinabi tulad sa sinabi ng kasama mo na bakit buhay ka pa hanggang ngayon? O yun ang sinabi ng kasama mo? Na nauna na nating ni-replay dito. Wala akong sinabing ganyan. Sinagot lang natin ang mga issue for issue. Pero, mahirap talaga sagutin yan. Kaya, pinalitaw niya na may nag-advise daw umano niya na saradong Katoliko at sabi daw ng saradong Katoliko, wag na daw akong sasagutin. Nagsasayang lang daw siya ng oras. Magaling naman tayo mag-imbento ng ganyan, di ba? Tuloy natin. Nang hindi maganda? Sorry po sorry po sa mga kaibigan, mga kababayan natin. Para lang po kay Mr. Tampered ang sinasabi ko, hindi po para sa inyo So, yung isyong tampered, sinagot natin yan. Meron tayong katanungan na hindi nila sinagot. Ano yun na katanungan? Di po ba sinabi ko, kung paulit-ulit ninyong binanggit na nagtampered ako at pinakita natin ang kopya, pinarinig natin ang desisyon, paano mo ipaliwanag itong kay Cesar Sinita na klarong-klarong tinampered niya ang Biblia? Paano ninyo ipaliwanag? Ha? May paliwanag ba kayo sa ginawa ni Cesar Sinita? Wala. Asan yon? Eto. Ipakita natin, Miss Michelle. Diba? Dito siya, sabi niya, ayaw niya sasagutin. Dahil itong mga issue na ito, ang di kaya nilang masagot. O ito ang klarong pagtampered ng Bible. Talagang dinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin Sabi niya, talagang dinikitan ko raw ito. Para bang gusto niyang ipalitaw na walang dikit talaga. Buksan daw niya. Na natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit. Ayan. Ito po ang lugar na yun. Ito po. Ayan po yun.
Oh, tingnan niyo, walang dikit. Para bang pinabulaanan niya, ang dala niyang Bible, walang dikit. Pero gusto pa rin lulusot. Sa anong paraan? Sino daw ang nagdikit? Ayan po yun, oh. Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Dipensor Katoliko nun si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Inyo, talibong. Talibugok. Oh, di po ba? Kasama ninyo yan. Talibugok daw ako dahil nahuli siya. Ngayon, imagine, asan ang sinabi mong common sense? Bible niya, dala niya, pagkatapos nasa Canada siya, pagkatapos sasabihin niya, siguro ang nagdikit nito, Defensor Katoliko siguro. O, siguro si Monsignor Abriol. Ano namang mapapala ng Defensor Katoliko at si Monsignor Abriol kung dikitan yan? Oh. Yun ang mahirap ipaliwanag. Okay, tuloy natin. Pero yun nga po, bilang tao po tayo, lahat po tayo nagkakamali. Pero gusto niya ang kapwa niya walang mali. Di ba? Ginagamit mo po ang Iglesia Katolika para paniwalaan ka at magkaroon ka ng content. Magkano po ba kailangan mo? Hindi po sa iniinsulto kita. Papadala na lang kita. Ayan. Magkano daw ang kailangan ko? Bakit? Di mo ba kayang sagutin kaya magbabayad ka na lang? Di mo ba kayang ituwid yung printing place mo? Kaya magbabayad ka lang? Ano ka ba? O para kaya tang politiko? Ibang politiko. Okay, tuloy natin. Di ba? Kasi hindi tumataas ang subscriber mo. Oh, nagkakaroon ka nga ng views. Kumita ka nga. Di ba? Pero ang tulad ko, isang nakakabata sa'yo, hindi mo kayang sagutin ng maayos. Hindi mo kayang sagutin ng... Oh, imagine, mga kapatid, sa lahat ng mga video ko, paano ko ba hindi sinagot siya ng maayos? Sino ba ang hindi sumagot sa amin ng maayos? Ya? Sino ang hindi sumagot ng maayos? Malinaw naman yan. Tuloy natin. Tama. Ang ilalagay mong title, vlogger ng INC nagmumura. Asan po ang pagmumura doon sa sinabi kong ginagawa mong parang tanga ang iyong kapwa? Hindi lang ikaw ang nilabas yan. Nilabas ko pa si Sir Sinita. Di ba? Anong sabi niya? Kay Father Darwin sa akin na mga demonyo o mga spokesman. Grabe talaga. Narinig mo yung sinabi ni Sinita, tinawag akong talibugok. Pero pagdasal po natin sila. Huwag nating tumbasan, mga kapatid. Tuloy natin. Ginagawa mong parang bobo. Di ba? Kasi nakasulat ng ang Iglesia ni Cristo, gagawin mo pang Iglesia ni Crisbo, na alam mo naman nagkamali. So, siya ang nagpaulit-ulit. Pagkatapos, sinabi niya na ako daw ay parang plakang sira na paulit-ulit. Siya ang paulit-ulit. Okay, tuloy natin, mga kapatid. Lang, na pwede mo namang intindihin at i-correct, di ba? Pero ginagawa mong mali para maituloy mo yung iyong sariling intention po ba tawag doon? Pang sariling intention. Yan lang ang sagot niya. Pang sariling intensyon lang daw. Pang sariling intensyon. Actually, MJ, hindi na dapat kinontent ni Tampered ang tungkol sa Crisbo. By common sense lang, alam mo na ang typographical error lang. Ang ibig sabihin niyan, walang common sense So ang tanong, okay, error lang. Ang tanong, asan ba ang erratum para i-correct yung typo error? Asan? Di ba wala? Ibig ba sabihin, walang nakabasa niyan? Ibig ba sabihin, ako lang ang nakabasa? Okay, tuloy natin. Tampered. Ayan, sabi po ni Sir Peter Rivero.
Sagrado Katoliko. Pero, hindi sila okay. Oh, Sagrado Katoliko daw. Ay, paano mo nalaman na yung nag-comment na yan, Sagrado Katoliko? Ha? Paano mo nalaman yan? Okay, tuloy natin. Sa mga sinasabi mo. Di po ba? Ako po, kahit iglesia po kami ni Kristo, iginagalang po namin ang ating Akala ko sabihin mo, ako po, kahit iglesia po kami ni Chris Vu. kapwa. Ano man po ang religious ng ating kapwa, kaya nga po meron kami pamamahayag, meron po kami pagdodoktrina. O, ang problema lang sa pamahayag ninyo, itong pinakita natin. Ha? Itong pinakita natin. Di po ba, naglabas kayo ng paring Katoliko Romano kuno, ngunit hindi pala totoo? Okay, tuloy natin. Na ginagawa, dahil sa aming pananampalataya at paniniwala, maakay din namin yung aming mga mahal sa buhay at mga kaibigan na ito yung pinaniniwalaan namin na makakapagsalba po sa ating kaluluwa. Ngayon, kung ang tingin mo po ang Iglesia Katolika ang totoo, patunayan mo po sa amin in a good way. Pero Oo, bakit? Di ba pinatunayan namin na ang Iglesia Katolika ay siyang tunay na Iglesia ni Kristo? Ministro pa ninyo ang nagsabi. Oh, hindi ba ito in a good way? Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Oh, yan. Diyan siya na inis. Dahil bakit daw pinaulit-ulit yan? Pahayag naman yan ng mga kasama ninyo. Pahayag naman yan ng mga ministro ng Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo. Ibig sabihin, dahil nagdala kayo sa Iglesia ni Kristo, nang aagaw lang kayo sa pangalan kahit tatag kayo ng tao. Tuloy natin. hindi mo kailangan makipagdebate, hindi mo kailangan makipag-away o manira ng kapwa. Yan ba ang tinuro ng Panginoon sa atin? Hindi, di ba? Sabi nga sa Bible, kung ang iyong mata Sino ba ang mahilig sino ba ang mahilig na umaatake gamit yung pag-chap-chap ng mga aklat Katoliko? Di ba yung mga ministro ninyo? Pinakita ko na paano minadjik sa debate namin ni Ramil Parba ang aklat na How Did the Catholic Church Start? Meron ba kayong sagot niyan? Hindi. Dahil wala kayong sagot. Dahil sa Cebuano pa, sakspan. Huling-huli. Tuloy natin. ay nagkasala, dukitin mo. Kung ang iyong kamay nagkasala, putulin mo. Ang dila mo, putulin mo. Nako, asan kaya yon mabasa? Na pag magkasala, ang dila mo, putulin mo. Baka may bagong version si Miss Michelle Jafena. Pag magkasala, ang dila, putulin mo. Asan kaya yan mabasa, Miss Michelle? Okay, tuloy natin. Di ba? Ganon kahirap ang utos ng Panginoon, pero ni isa wala ka nagawa. Gusto mong ikaw ang paniwalaan ng ating Iglesia Katolika sa buong mundo, pero naninira ka ng kapwa. Nagbabasa ka at nagtuturo ka ng Bible, hindi mo sinasabuhay. Anong sabi ng brother mo dyan sa kasamahan mo po sa channel mo? Dapat pag nagtuturo ka ng salita ng Diyos, dapat kung gusto mong matawag na guro, mauna ka na isabuhay. Gawin yung tinuturo mo at sinasabi mo. Di isinabuhay dahil yun ang reaksyon mo, itinuwid kasi natin yung mali mo. Halimbawa, ang pangalan ng ministro mo, wag ka namang magalit. Malinaw yung nakasulat sa pangalan ng ministro mo, Ministro Leopoldo. Pagkatapos ginawa mong Ministro Leopardo. Malinaw naman yung
sagot ko, napunta ka lang sa printing press, kotisyon yan galing sa ministro mo, pinutol mo. At sinabi mo, oh, huling-huli na ako. Dahil sinabi ko, madaling gawin lang, punta ka sa printing press. O, yan. So, yun ba ang sinabi mo na hindi isinabuhay? Di po ba? Shoutout po sa lahat po ng ating mga kapatid. Hindi ko na po kayo may isa-isang shoutout, ano? Magandang gabi po saan man po kayo naroroon. Ayan. Di ba? Nagtago na kasi, napahiya sa debate. Huwag na munang patulan yan. Baka makahawa pa yan, sis. Napahiya na yan ng bibiktima lang siya ng lolokohin niya ng mga tao para makasama niya sa mali. Kaya nga po di ba? Sabi mo, may pagmamalasakit ka sa Iglesia Katolika. So bakit ang dami-dami Iglesia Katolika sa buong mundo? Sabi nga ni Epifanio, Ingron lang at ni Aling Marie ang Iglesia ni Cristo. Napakaliit lang sa bilyon-bilyon na Iglesia Katolika. Bakit hindi mo mapaniwala at mapag-subscribe sa'yo lahat ng Iglesia Katolika? Bakit kung hindi po ang... Ay, ibalik natin sa iyo, Miss Michelle. Di ba dami ding INC? Di ba? Kayo ni Cesar Sineta. Pero ang tanong, bakit hindi lahat na INC nag-subscribe sa inyo? O, yun, ibalik natin. Ibalik natin yan. Mas una pa sila si Sinita na at mga iba ninyong kasama na nag-vlog kaysa amin. Oo. Okay, tuloy natin. Ako ang content mo dyan, hindi ka magkakaroon ng views, di ba? So, ibig sabihin, hindi sila nagbibilib sa'yo. Hindi po sila naniniwala. Balik natin. Sa dami ninyo, milyon daw kayo. At hindi lahat ng mga INC ang nag-subscribe sa iyo. Ibig ba sabihin, ibalik natin, hindi lahat na INC ang believe sa iyo? Ha? Ganon po ba yun? Oo. Kaya nga, maibalik natin sa iyo yung sinabi mong common sense. Oh. Okay, tuloy natin. Sa'yo. Di ba ang saklap? No? Di ka nila pinaniniwalaan. Di daw ako pinaniniwalaan dahil hindi lahat ng mga Katoliko sa dami ang nag-subscribe sa akin. Di, balik natin. Lahat bang INC nag-subscribe sa iyo? Kung kunti lang ang subscriber mo at kunti lang ang subscriber ko, ibig po ba sabihin, hindi na ako pinaniwalaan ng mga Katoliko? Ganon din sa iyo, kunti lang ang nag-subscribe sa iyo. Ibig ba sabihin, hindi ka pinaniniwalaan ng INC? Pero ito lang, yung kasama mong mga INC na nagsagutan kami, nagtaka ako. Bakit? Biglang nawala ang channel nila. Pati video nila. Ano nangyari? Ha? Okay, tuloy natin. Sabi, ang pagkakaiba... Alam mo, Rolando Lavale, shoutout sa'yo, bro, no? Walang masama. Opinion mo yan, comment mo yan, wala akong pinagkaiba sa mga kasamahan ko. Meron kami pinagkaiba. Alam mo kung saan? Kahit na magkaka-brother kami na vlogger sa INC, pag alam kong mali, hindi ako papanig. For example po, no? For example, yung si kapatid na Cesar Sineta, na lagi niyang tinitira, yung mga inedit niya, yung mga pagkakamali sa debate nila. Labas ako dun. Buntot niya, hila niya. Kahit po, magka-brother... Ako, Cesar Sinita, pakinggan mo yung sister mo dito, ha? Ngayon ko lang ito narinig. kami o magka-sister sa INC, kung mali, mali. Kahit pa magka-sister umano sila sa INC, mali. Sister Sinita. Kahit pa magka-sister kayo, mali daw. Kung tama, tama. Di ba? Kung tama, palakpakan. Pag mali, wag panigan. Yun eh. Hindi ako umanib sa pagiging INC para maging parang kulto talaga na kahit na mali, susundin ko. No. Pinagtatanggol ko lang po ang aming tigapamahalang pangkalahatan at ang aming kahalalan ng aming pagka-iglesia dahil mula po ng pinanganak ako, wala pong tinuro na hindi maganda sa amin. Wala pong tinuro na mambastos kami, pumatay kami ng kapwa. Wala pong tinuro na dapat kami lang yung ganito, ganyan. Wala po eh.
Lumaki po ako na Anong wala yung tinuro na kayo lang ang dapat ganyan? Di ba turo ng iglesia na kayo lang ang maligtas? Kahit tatag kayo ni Felix Manalo. Okay, tuloy natin. mapagmahal sa aking paligid, sa aking kapwa, dahil puro magaganda po ang aking natututunan at naririnig. So, kung puro magaganda ang kanyang natutunan at naririnig, iba naman yung sinabi niya kanina na pahayag. Di daw siya nagmumura. Okay, tuloy natin. Yun po yun eh. At tingnan mo nga po. Ayan, matutuwa ka po ba na lahat na lang ng content mo andyan ng aming tigapamahalang pangkalahatan? Sasabihin niyo po, iglesia ni Manalo, iglesia ni Manalo. Kahit na iglesia pa nung kung sino yan, di po ba? Samahan yan eh. Iginagalang yan eh. Kung ayaw mo igalang, Di po ba nasa Pasugo Magazine ni Felix Manalo? Anong sabi? Kung sino ang nagtatag, dapat sa kaniya nakapangalan ang iglesia. Ang tanong, ayon sa Pasugo Magazine, sino ang nagtatag sa iglesia ni Kristong inaniban mo sa 1914? Tuloy natin. kung ayaw mo po sa isang tao, adi ayawan mo, di ba? Huwag mong pakialaman at hindi ka rin naman po pinapakailaman. Huwag daw pakialaman dahil hindi tayo pinakialaman. How about yung mga kasinungalingang ikinakalat? Ano? Yung aklat katoliko na di nyo mapaliwanag na pinutol. Ang dami ng mga aklat katoliko na pinagchap-chap ninyo. Mga minadjik ninyo. Hindi lang yan. Yung nagpakilalang Romano Katolikong pare na nabuking hindi pala pare. Dapat ituwid natin yan. Dapat ituwid natin yan. Di ba? Tuloy natin mga kapatid. Pero kung gusto mo magpakialamanan kayo, at least, kahit kami kaanib sa INC, dapat po naipapaliwanag mo po ng maayos. Dito mga kapatid, matapos siya nagpahayag ng ano yon, parang bubo, ano pa yon. Dito, feeling na pa-victim si Miss Japina dito. Tuloy natin. Okay? Dapat po naipapaliwanag mo ng maayos. Nang sa gayon, ay walang bastusan po, di ba? Kung inaakala mo, Asan bang bastusan na ginawa namin o ginawa ko? Sige nga, ilabas mo ang video na nambabastos ako. Meron ba? Wala. Nasa isip mo lang yan. Okay, tuloy natin. po na hindi ako sumasagot kasi napagsabihan ako. Actually, Iglesia Katolika Sagrado ang nag-advise po sa akin. Yan mga kapatid. Maniwala kaya kayo sa sinabi niya na Iglesia Katolika daw ang nag-advise sa kanya na wag na akong sagutin. Bunso, wag mo nang patulan yan. Kasi kahit Iglesia Katolika kami, hindi naman kami naniniwala dyan eh. So ayan, kahit Iglesia Katolika daw sila, di daw naniniwala sa akin. Kwentong barbero. Maniwala kaya kayo sa sinabi ni Miss Michelle na Iglesia Katolika ang nag-advise sa kanya, wag na daw akong sagutin, wag na daw akong patulan. Ano ang masasabi niyo? Comment kayo. Tuloy natin. po, di ba? Kasi wala pong kalatoy-lotoy yung mga banat mo eh. Pakinggan natin. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Una, hindi ko naman dayunin na saktan ang damdamin ninyo. Hindi mo layunin, nasaktan ng damdamin. Nasaktan ba? Tama naman na hindi layunin nasaktan ang damdamin. Pero ang tanong, nasaktan ba ang damdamin dahil mahirap sagutin yung mga pahayag batay din sa inyo? Tuloy natin. Ninyo, pero yung mga banat mo po, nakakasakit. Di ba? Nasaktan siya sa banat. Nasaktan siya. So, Yung tawagin mo yung kapwa mo na hindi totoong nahirapan talaga ako sa R. Di ba? Hindi totoong relihiyon, o religio. alang naman sabihin ko, tama kayo. Yun ang gusto mo. Nasabihin kong tama kayo. Ano kayo siniswerte? Na
malinaw naman ang nakasulat diyan sa Pasugo Magazine, tatag kayo ni Felix Manalo. Oh. Okay. Tuloy natin. Doon, sama na. Diba? Si Hindi Miss Japina, si Buano pala ito dahil unsa man na. No, ano ba yan? Si Buano pala ito. Pareho pala tayo. Parihat ang si Buano. Oh, pero sorry kung nasaktan ka, napasakitan ka. Oh, mga kong pasaylo adang naa. Pero wala ko'y tuyo nga pasakitan ka. Issue for issue lang ang atong gihisgutan. Wala gyud ko maghisgot o kananaang sama sa imong pinulungan. Tuloy natin. yung totoo. Ang totoo ay Katolika. O sige po, Katoliko na po ang totoo. Pero bakit kailangan pa natin pagdebatihan? Iba't iba po tayo ng paniniwala at iba't iba tayo ng kinalakhan. Respeto na lang sa bawat isa. Di ba? Pero nagtaka lang ako. Una, sa Facebook page, although 153 followers, nang tinig na karunungan, wala nang video. Hindi lang yan. No? Kung tingnan natin, nang message si Carbono, Alam mo, Alex, bakit ko sasagutin? Ito nga, sumasagot na nga ako eh. Last sagot. Bakit ko sasagutin? Ba't ko papatulan ng taong paulit-ulit parang sirang plaka? Ay na lang. sa akin, Oo, ay na lang. Si Buano pala ito si Miss Michelle. Oh, si Buano pala ito siya. Ay na lang. naalala ninyo, napansin niya, may 4 na video natit Dito tayo. sa In-skip niya. sabi ng mga ngaral na kasama ninyo o mga ministro na ang Iglesia Katolika ay siyang unang iglesia ni Kristo. Miss Michelle, di mo ba gusto kang sagutin ko? Sinagot na kita. Okay. Yung the way nyo po na pagsagot dito, again, kayo po ay iginagalang ko bilang isang nakakatanda, iginagalang ko bilang isang may kakayahan, magbasa ng Bible, at kung ano man po yung pinaglalaban mo dyan, iginagalang ko po yan. Pero the way na kukuha ka lang ng mga yung mga maiikling video at hindi mo pinapanood sa mga manunood mo yung talagang kabuuan ng O, ayun, kumukuha lang ng maikling video, hindi pinanood yung kabuuan. How about yung ito, pinutol mo lang? Pinalitan daw ang pahina. Madali lang daw gawin yan. Sa kabahagi niyan, tingnan natin. Paano? Punta ka lang sa printing press, magpa-print ka, kaya ang tanong, sino O, di ba? Nahuli ka po sa sarili mong bibig. Ang sabi mo, pumunta ka lang sa madaling gawin yan, pumunta ka lang sa printing place. Bakit mo masasabi sa kapwa mo yung kung di mo ginagawa? Ibalik natin sa iyo kung gusto mo pala na yung buong video ang i-play, ba't pinutol mo ang sa akin? Okay, tuloy natin. Mga istorya, pangit po yung ganun. Okay? Ayoko po mag-aksaya. At ayokong, again, kung ano man po, yung nagiging emosyon ko dito. So ma-emosyon na talaga siya. Ma-emosyonal na siya. Inaasahan Dahan-dahan lang. Ang kasing-kasing, hinay-hinay lang. ko po kasi na magiging mabuti ka na ehemplo. Again, kung ang tingin mo ikaw yung tama, ikaw yung mabuti, dapat po naiba ka sa mga kadibate mo na tingin mo ay hindi mabuti. Kaya nga, hindi ako nagpahayag ng tulad sa mga pahayag ninyo. Yung mga pagmumura ng mga kasama mo, hindi ko sila tinumbasan. Okay. Hindi ko sinabi yung sinabi mo na parang, di na lang natin ituloy ang karugtong. Ikaw ang may sabi niyan. Para, na-convince mo po kami na ikaw yung dapat paniwalaan at ikaw yung tama. Pero, sa dami po ng ginawa mong content sa akin, na yon, shoutout po, thank you. Sa dami po ng ginawa mong content sa akin, ayan. Ayan, content, ayan, 1, 2, puro Michelle Japina, 3, 4, 5, 6, diba? 7 po ito halos madami pa.
Idagdag pa mo pa ito, idagdag mo pa ito. Oh. Ba't nagreklamo ka na sa daming content na ginawa ko? Di po ba ikaw ang nanawagan? Ha? Ano po ba yung panawagan mo? Di po ba sabi mo, sagutin mo ako. Sagutin mo ako. Ipaabot ninyo yan. Ha? Di po ba? Oh. Pagkatapos, Okay? Ako po ay 70,000 lang ang subscriber ko pero may nanonood sa akin at malaki nanonood. Pero sa'yo po ay nagtataka ako bakit wala yatang nanonood. oh, ayun. Emotional lang po ako kasi na-disappoint po ako. Nakakala ko po sasagutin mo ng punto per punto at Oh, so, emotional lang talaga siya umano. So, pagdasal na lang natin sila mga kapatid. Oh, pagdasal na lang natin for the conversion na mabuksan ang kanilang isipan. No? Okay? To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I